Good day guys and welcome back to my channel. At kung first time nyo po sa channel natin, ako nga po pala si King at gumagawa po ako ng mga travel contents na minsan may kinalaman sa remote working or first time kong mga bibisitahin or any other places na I find interesting. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel para marami pa po tayong magawang travel contents. Go! So ang driver pala natin and guide, trike guide and tour guide pala is si Kuya David or David. So ito yung kanyang rates guys. So ito yung other info pala. Hindi na sila na tricycle, tour guide din pala. Yan, si Kuya David. Makit yung mga 7 families na survivor ng tsunami. Noong 1735, December 7, 2 p.m. Sila yung mga PM? 2 p.m. ng hapon. Kasi dyan sila nakatira sa Sabang noong araw. Kaya Basque Sumpa. Mga 7 families sila dyan nakatira sa tabing dagat. Hanggang sa naramdaman nila na magkakaroon ng tsunami. Nag-decide sila magkapamilya ng 7. Natawi rin yung dagat, yan ang ilog. Ngayon, Ito po yung may tulay na yan. Oo. Yung ilog, tinawid na yung dagat, yung ilog na yan. Hanggang sa makarating sa ibabaw ng Burol. Diyan sa may highway. Diyan sila nag-start umakyat dito sa taas ng Burol. Dyan yung may diba? Yung parang may mga naghahawak-hawak. Yung may mga tromba marina, mga estatwa. Statue. Dito sila nag-permis ng mga ilang buwan. Hanggang sa gumawa sila para mabuhay. Nagtanim sila ng mga kamuting baging, kamuting kahoy, mga talbos para meron silang kainin. Ngayon na wala na yung tsunami, karamdaman lang mahina na yung tsunami, bagyo. Diyan din sila umakyat, doon sila bumaba. Hanggang sa nakanya-kanya silang lupa rin sa Tayabas Quezon noong araw. Guys, who would have thought na something this beautiful merong catastrophic event na nangyari noong 1735? Yes, mamaya ikikwento ko sa inyo yan guys. So ngayon, welcome to Ermita Hill in Baler. So correct me if I'm wrong na lang, no? Sabi pala ni Kuya Guide natin, December 27, 1735, nagkaroon daw ng malaking alon dito sa bayan ng Tayabas. Tayabas pa raw ang tawag dito, hindi pa to Baler or Quezon Province or Aurora Province. And the 7 families lang daw guys ang nakaligtas, and itong hill na to ang tinakbuhan nila na refuge during that catastrophic event. So imagine buong buong town, 7 families lang yung nakaligtas. And from viewing the Pacific Ocean, paakit naman tayo sa Station of the Cross daw. Or sa may cross. So 300 steps daw to guys. So hindi ko alam kung maakit natin siya ng diretso, no? So yun pala guys, no? Kung maligaw lang din kayo dito sa Baler, a must see or a must visit place pala tong Ermita Hill. Pero if you're going to visit here, I think siguro na lang yung forest, more on the forest bathing side rather than yung titignan mo yung mga structures. Kasi kung i-observe natin, parang medyo napabayaan ng ibang structures dito, no?
And ganoon talaga, kapag dating ng panahon, si Mother Nature talaga yung magta-take over. So, ayun, yung mga bird cage dito, mosquito cage na lang siya. And hindi ko alam kung may bird pa dyan or monkey. Pero okay lang, sa akin okay lang kasi kung wala yung bird dyan, kung wala naman yung bird sa cage, hindi niya deserve na mapunta sa cage, guys. Ang deserve ng mga ibon yung makalipad ng malaya, di ba? Hindi ko alam kung maakit natin to, no? Pero I just needed some time away from, hindi naman. Na-enjoy ko yung, yung stories na kinikwento niya. So yun pala guys, no? Again, a catastrophic event happened here in Tayabas. Hindi pa kasi to Aurora Province noon, guys. So before naging Aurora, Quezon Province to. At before naging Quezon Province, part pa to ng Tayabas o bayan ng Tayabas. According sa history na sinabi sa atin ni Kuyang Guide, okay? If mali ako, ang masisisi natin dito si Kuyang Tricycle Guide, okay? Pero syempre, magbasa-basa pa rin tayo ng history para at least accurate yung information na ma-absorb natin, okay? So ngayon, ang daming learnings and hindi ko ma-picture, no, yung catastrophic, hindi ko ma-imagine yung horror nung December 27, 1735, nung nangyari yung sinasabi nilang tsunami or tidal wave. Kasi gumawa ako ng konting research pala guys, no? And during those dates, wala namang catastrophic earthquake na nangyari or record. So, naghahanap tayo ng other possible reason kung bakit nagkaroon ng ganung kataas na wave. But sa pagkakaalam natin, meron nangyaring ganun na event. Pwedeng localized earthquake? I don't know. But, again, basta tayo ng mga credible sources, okay? And hindi ko pa nababasa yung part na yon, so sorry naman. So, bali pala dito guys, no, sa observation area na pinuntahan natin or do sa viewing deck. So, makikita natin yung Sierra Madre Mountain Range. So, imagine, no, from province of Rizal to Cagayan. Tama ba? So imagine, no, napakahaba ng mountain range niyan and quote-unquote, nagiging protection natin siya. Tayong mga lowlanders, tayong mga tagapatag against typhoons and storms, no? So yun sinasabi nila, but medyo kino-contradict naman yun ng mga meteorologists, no? Hindi naman daw talaga totally nababasag yung typhoon, but somehow may help pa rin naman na natutulong yung mga mountain ranges dito sa Luzon. When it comes to protecting us against severe damages. Sige, mahaba pa ang araw. We're off to our next destination. Ganito daw yung scenario noon na habang tumatakas yung 7 families from the giant waves. Ayan. Again, for the terminologies, excuse me or pardon my science, no? Pardon my science. If it's a tidal wave or tsunami, we can never know. But history says may malaking alon daw. And yun nga, 7 families lang yung nakaligtas dito sa Ermita Hill. Ayan siya guys, oh. So sa taas ng hill na to, doon tayo nanggaling. And an alternative route, aakit ka dito sa stairs. Pero ayun nga, magbabayad ka pa rin ng entrance fee na 15 pesos. 120 step ang mga taas. So nakatipid tayo ng 120 steps. Hindi na kasi tayo dumaan dito sa baba. Tabing kalsada lang pala to, ah. Kami kasama. So wala masyadong tao dito. And according kay Kuya, last week, Holy Week, wala rin masyadong tourist dahil nga sa mahal nga naman ng gas. Sakit. Kaya sana matapos na yung
Gera. Sa observation nga natin guys, no, mahihirapan talaga tayo if nag-commute tayo kasi yung mga trikes going back parang hindi ganun kadami. So mahihirapan tayo mag-commute pabalik. So isang reason yun kung bakit okay itong tour na kinuha natin. Wow, ang ganda ng view. So hihinto raw tayo rito, sabi ni Manong. Wow, oo nga, anong ganda. Sige. Nice. Sige, videohin natin yung way para makita nyo guys. Ganda. Doon makikita niyo yung resort. Makikita niyo doon. Wow, super beautiful, super breathtaking. Ito talaga yung pinunta natin dito guys, yung ganyang view. Oh. Nakakaalis ng pagod. By the way, yung mga resort pala rito sa una-unahan guys, meron daw entrance na 50 pesos. Hindi pa kasama yung usage ng mga, ang tawag doon, mga cottages, mga, yan, mga tables. Pero to guys, libre lang dito sa may tabing kalsada. May mga tindahan din if you need something like water, snacks, and this view. Sa tingin ko naman, you came here for the view, not just for the snacks, di ba? Yan, ganda oh. Time check, 2:15 p.m. Alas 12:15 de la tarde. Hermosura. Que linda. Siyempre, sama tayo sa frame. Ito pala si Kuya. Mamaya ilalagay ko yung phone number niya, kontakin niyo siya guys ha. Yan. Magbabayad ka ba ng 50 pesos kung meron ka naman ganitong libreng view guys? Ayan, si Kuya, pinipicturean din tayo. Wow, view pa lang, no? Grabe, sobrang ganda. Naubusan na adjectives, no? Nakakawala ng pagod. So yun guys, ang after ng nature trip natin, pupuntahan naman natin ang Museo de Baler at yung bahay ni Doña Aurora. Hindi naman siya talaga yun yung bahay ni Doña Aurora, no? Pero I think siya yung replica? Restored? Yeah, but alam niyo na yun. Sige, let's explore downtown Baler after this. So according sa guide, yan daw yung hindi naman yan yung mismong bahay, no? Pero dyan daw nakatayo yung dating bahay ni Quezon. Ang lapad pero Oh, you go first. Kasi Tasha is gonna tell me something very important. Yes, sabi ko. And sabi ng guide, syempre replica na lang siya, no? Pero yung mga haligi daw, yung bubong, parts ng bubong, and some parts of this house ay part pa ng original. Nakaka-goosebumps. And then that's the museum right there. Dito naman tayo sa replica ng bahay ni Doña Aurora. So tara, let's explore. By the way guys, yung binayaran natin sa museum, kasama na pala dito yung 50 pesos. Aragon Quezon. Yan. So here's the marker guys. Ayan, we should start here. And again, yung binayaran natin kanina sa Museo de Baler, kasama na pala yung pag-visit dito sa bahay ni Doña Aurora. So tara, let's explore. Bawal.
Para makita niyo. So yung original pa wala pong ano ha, silong. Maligayang pagdating sa bahay ni Doña Aurora. Ibang bansa, doon sila pakasal. Para legal po sila. So yung yan yung portrait nung ano nung kasal nila sa Hong Kong. Tama ba? Hindi. Tama sir, Hong Kong. So para ma-legalize yung marriage nila. And after that, binawal na ni President Quezon yung ano, yung second degree, third degree. Naging presidency Malugay sa 1935, first come to the Philippines. Ano kala niya, bawal ikasal sa Pilipinas yung magkapatid, magpinsan, magkamag-anak. Ang labas, lahat po ng mga ano, parang humingi ng ano, pabor. Ginamit nila yung Cadillac. Kaya po yung plato kabaler. Okay, so naabutan nyo ba yung mga ganyang plato? Kung naabutan nyo yan, alam na. Nakabutan niya yung kanya na yun, yung uling. Yung ibaba para, May gumagamit pa ba nitong gaytong ano? ay wala na po. Pamplansya. Puro di kuryente. So, ganito palang paggamit niya, no? Lalagyan ng uling sa loob. Lalagyan ng uling sa loob, tapos ilalak mo po ito. Tapos ilalak yung ibabaw hanggang uminit yung flat side nung ano, nung iron. Ang Lalagyan galing. mo pa ng tubig bago Para sa hindi siya gusot-gusot. Baka mainit.